Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Katrina Villaflor at tatalakayin ko ngayon ang ilang aspeto ng buhay ni Jose Rizal at ang kanyang matalik na kaibigan na si Dr. Maximo Viola. Ngunit ililimit ko lamang ito sa ilang obserbasyon ni Maximo Viola sa language studies ni Dr. Jose Rizal. Nakilala natin rin na bilang isang likas na polyglot. Ngunit bago iyon, sino muna si Dr. Maximo Viola? Si Dr. Maximo Viola ay isang ilustrado at doktor ng medisina na nag-aral sa Universidad ng Santo Tomas at tinuloy ang kanyang pag-aaral ng medisina sa Europa tulad ni Jose Rizal. Miyembro rin siya ng propaganda movement sa Espanya. At naging revolutionary siya sa Philippine Revolution matapos mamatay si Dr. Jose Rizal. Ngunit bago yun, habang sila ay nasa Europa, kasama si Dr. Jose Rizal, siya ay naglakbay sa Europa, sa sa bansa ng Alemanya, sa Switzerland, sa Czech Republic ngayon at sa Austria na dating tawag Austria-Hungary. Marami silang pinuntahan ng mga lugar at marami rin siyang naitulong kay Dr. Jose Rizal tulad ng pag-aambag ng Noli Me Tangere. Binigyan niya ng salapi si Dr. Jose Rizal sa una upang maiambag ang Noli Me Tangere sa halagang 300 pesos. At sa kanyang mga alaala na kanyang isinulat noong 1913 tungkol sa Noli Me Tangere, pinakita niya ang ilang mga interesting na aspeto tungkol sa obrang maestrang ito. Tulad ng isang halimbawa, ito ay isang Ingles na translation. Reading some passages of his novel In Process of Correction, Rizal told me that many of his characters were his relatives and friends with fictitious names, who in fact were involved in the events described in it. He himself being also one of the victims of some of the outrages and abuses committed by some of its characters. Pamahitan natin dito na ang Noli Me Tangere ay hango sa totoong buhay mula mismo sa salita ni Dr. Jose Rizal na sinulat ni Maximo Viola sa kanyang mga memoirs. And then, nabanggit rin ni Dr. Blumentritt kay Dr. Maximo Viola nung binisitan ni Rizal at ni Viola si Dr. Blumentritt sa Czech Republic sa kanilang paglalakbay na it was a book written with the blood of the heart, according to a German expression, and at whose denouement even more unpleasant scenes than those in the novel itself might arise, considering the limitless influence of the friars on the Spanish government. Ayan. Dito natin malalaman ang kahalagahan at ang danger kay Rizal sa kanyang pagsulat ng nobelang ito. At tungkol sa susunod na topic, na si Rizal at ang kanyang pag-aaral ng mga wika, marami rin tayong matutunan dito na pwede nating i-apply sa ating buhay. Kanyari, si Rizal ay nag-aral ng gusto ng Aleman at nakapagsulat pa nga siya ng isang scientific paper sa German. Ganun na siya nagka-fluent. So, paano niya nagawa iyon? Rizal applied himself to a methodical study of the German language that consisted of committing to memory 5 radical words of German, which multiplied by 365 days of the year, will enable one at the end of that period to be a regular academician of the language. Ganun siya katindi mag-aral ng German. Magmemorya siya ng 5 words na Aleman
At eventually, nakapagsalita siya gaya ng mga native German speaker. At na naobserbahan rin ni Dr. Maximo Viola na bukod sa Greek and Latin na version ng Biblia, si Rizal ay merong Hebrew Bible. Ang Hebrew ay sinusulat mula kanan pa kaliwa, kumpara sa English na left to right. So, ayon daw kay Rizal, he said that he had studied Hebrew on purpose in order to be on the level of those who had written on the religion of Christ. Inasmuch as the original Bible was in Hebrew, he wanted to drink in the original fountains, and at all events, to be able to sustain religious polemics that his novel might arouse. Yun ang motivation ni Rizal sa kanyang pag-aaral ng Hebreo. At makikita ito sa kanyang pagsulat ng Noli Me Tangere. Mayroon akong kopya dito ng Noli Me Tangere. Facsimile edition. Napakalaking libro. Ayan. At napansin ko na ginamit ni Rizal ang kanyang kaalaman ng Hebreo sa kanyang pagsulat sa original nobela. Makikita dito sa isang kabanata, sa kabanata kung saan nag-usap si Crisostomo Ibarra at Maria Clara sa Azotea. Nilagay ni Rizal ang Hebrew characters na nakasulat dito. Shir Hashirim, na nangangahulugang Song of Songs. Kung maalala nyo, ang kabanatang ito ay ang romantic chapter, kumbaga. Dito, sa una pa lang, nakikita natin na si Rizal ang naglagay ng reference sa Song of Songs, na isa sa mga libro sa Bible na tungkol sa mga kanta na naglalaman ng pag-ibig ng magkasintahan o kaya ng mag-asawa. Isa lang ito sa mga halimbawa na naglagay si Rizal ng mga Bible references sa Noli Me Tangere. At yan, totoo niyang sulat kamay ito. Yan, may kita natin kung paano niya sineryoso ang kanyang pag-aaral ng wika. So, kinuha ko itong mga tinalakay ko sa National Historical Commission edition ng Reminiscences and Travels ng Dr. Jose Rizal. May appendix doon na naglalaman sa mga memoirs ni Dr. Maximo Viola. Pwede nyo itong basahin at marami rin kayong matutunan dito. Ayan. Maraming salamat po.